Hindi ko alam kung bakit ko ito muling isinusulat ngayon. Siguro dahil 21 taon na rin akong hindi nakakatulog ng mahimbing. Sa tuwing pipikit ako, bumabalik ang mga alaala. Ang sigaw ni Helen, ang iyak ng kanyang mga anak, at ang huling bulong na tumagos sa kaluluwa ko. Isang pakiusap na hindi ko kailanman nakalimutan. Iligtas mo kami. Si Helen Aranja ay kapitbahay ko noon. Tahimik siyang babae, palakaibigan, magalang at mabait sa lahat. Isa siya sa mga taong nakamdam mong may gaan sa presensya. Madalas ko siyang makinig na naglalaro sa bakuran kasama ang kanyang 2 anak, sina Chelsea at Helene tuwing hapon. Habang naglalaba ako sa likod bahay, dinig na dinig ko ang tawanan nila. Mga batang walang iniintinding takot, walang bakas ng problema, walang anino ng panganib sa pamilya nila. Ngunit, pagsapit ng mga huling linggo ng Marso, may napansin akong pagbabago. Parang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay nila, hindi lang literal, kundi pati sa pakiramdam. May mga gabi na kahit sarado ang mga bintana, para bang may mga aninong gumagalaw sa loob ng bahay. Minsan, may maririnig kang mga yabag na tila galang sa itaas, mabibigat, mabagal. Ngunit kapag sinilip mo, katahimikan lang ang sasalubong sa'yo. Walang ilaw, walang tao. Isang gabi, nakita ko si Helen na nakaupo sa bangko sa harap ng kanilang bahay. Nakayuko siya, nanginginig at umiiyak. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong problema. Tumingin siya sa akin, namumula ang mga mata, at sa nanginginig na boses ay sinabi niya, "Ate Lourdes, may bumubulong sa mga bata." Napahinto ako. Sinasabi nilang iligtas sila. Akala ko noon bunga lang yun ng pagod o matinding stress. Sinabihan ko siyang magdasal at huwag masyadong magpuyat. Sinubukan kong maging praktikal kahit may kung anong kaba na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Ngunit habang kausap ko siya, may malamig na hangin dumaan sa pagitan naming dalawa. Hindi iyon normal na hangin. Parang may presensyang dumaan. Isang bagay na hindi namin nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Bigla kaming napatahimik at mula sa loob ng bahay, sabay namin narinig ang marang tawanan ng mga bata. Mahina, mabagal at pilit na masaya. Gayong dapat ay tulog na sila sa oras na iyon. Lumipas ang ilang araw at mas lalong naging balisa si Helen. Minsan, maririnig mo siyang sumisigaw kahit wala namang kausap. "Tumigil ka na!" Isang kapitbahay pa nga ang nagsabing nakita niya si Helen na parang kinakausap ang hangin sa bakuran. Tila may nakikita siyang hindi namin makita. Doon na nagsimula mag-alala ang lahat ng nakatira sa kalye namin. Hanggang sa dumating ang gabi ng Abril 9, 1994. Bandang 2:00 na madaling araw, nagising ako sa isang malakas na sigaw. Sigaw ng isang babaeng puno ng takot, puno ng desperasyon. Dali-dali akong sumilip sa bintana. Ngunit madilim ang paligid. Ang tanging liwanag lang ay ang lampara na nakasabit sa bahay ni Nina Helen. Wala akong makita, ngunit may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin. Isang lamig na parang galing sa hukay, diretso sa buto. Kinabukasan, ginimbal ang buong barangay sa balita. Natagpuan ang bangkay ni Helen at kanyang 2 anak sa loob ng kanilang bahay. Ang senaryong iyon ay hindi ko kailanman makakalimutan. Si Helen ay nakayakap sa mga bata. Tila sa huling sandali ay sinubukan niya pa ring protektahan ang mga ito. Sa sahig, may mga bakas ng dugo at kaskas ng kuko. Mga palatandaan ng takot, ng pilit na pagtakas at ng isang laban na hindi nila kailanman napanalunan. Ayon sa mga pulis, ang salarin ay si Mang Rudy, isang lalaking matagal nang tumutulong sa kanila sa bahay at minsan ding nagbabantay kapag wala si Helen. Ayon sa mga kapitbahay, kamakailan ay nag-iba na rin ang kilos niya. Madalas siya makitang naglalakad mag-isa, may kinakausap kahit walang tao, at paulit-ulit na binibigkas ang salitang iligtas. Nang mahuli siya,
Iisa lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa mga pulis. Iniligtas ko lang sila. May masamang espiritu sa bahay. Kailangan kong iligtas ang mga bata bago sila tuluyang makuha. May isang bagay na hindi ko kailanman nasabi noon kahit kanino. Bago pa man mangyari ang karumaldumal na insidente, ilang gabi na akong nakakaramdam ng kakaiba. Kapag tahimik na ang paligid, may naririnig akong mga bulong mula sa bahay na Helen. Minsan tawa ng bata, minsan mahinang pag-iyak. At isang gabi, malinaw kong narinig ang mga salitang, "Iligtas mo kami." Matapos ang masaker, matagal na bakante ang bahay. Walang gustong lumipat. Araw man o gabi, sinasabing may naririnig pa ring iyak at yabag na mga bata. May mga pare at pastor na pumasok, nagdasal at nagbendasyon. Ngunit ilang araw lamang, bumabalik ang mga bulong. Isang gabi, bandang 2:00 muli ng madaling araw, nagising ako sa matinding lamig. Parang may malamig na hiningang dumampi sa tenga ko. Pagmulat ko, madilim ang paligid. Ngunit mula sa labas ng bahay ay narinig ko ang pamilyar na tinig ng mga bata. Boses ni Chelsea. "Mama, nasaan ka?" Kasunod nito ay isa pang tinig, mas mahinahon, mas malamig, mas nakapangingilabot. "Iligtas mo kami." Kinabukasan, ipinabless ulit ang bahay. Sinabuyan ng banal na tubig, sinunog ang mga lumang laruan at pinalitan ang mga kortina at gamit. Ngunit ilang linggo lamang, narinig na naman ng mga bago nakatira ang mga bulong. Hindi raw sila makatulog dahil may mga batang tumatakbo sa hallway sa kalagitnaan ng gabi. Minsan, may maririnig na pagtawag sa pangalang mama kahit wala namang bata sa bahay. Simula noon, iniiwasan na ng mga tao ang daan ng iyon tuwing gabi. Kahit mga driver ng tricycle, ayaw dumaan sa kanto ng bahay ni Helen kapag madaling araw. Sabi ng iba, kapag dumaan ka roon bandang 2:00 ng madaling araw, may makikita kang babae sa bintana, umiiyak, yakap ang 2 bata. Ngayon, 21 taon na ang lumipas, ngunit malinaw pa rin sa akin ang lahat. Tuwing sumasapit ang Abril, minsan ay naririnig ko pa rin ang mga boses na iyon sa hangin, mga paalala ng mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Sa bawat dasal ko tuwing gabi, sinasabi ko, "Lord, deliver us from evil." Ngunit minsan naiisip ko, paano kung ang kasamaan ay hindi na basta nasa labas ng bahay? Paano kung tahimik lang itong kasama natin araw-araw, naghihintay ng tamang pagkakataon? Hanggang ngayon, sa tuwing dadaan ako sa lumang bahay ni Helen, nagdadasal pa rin ako ng Ama namin, at sa huling bahagi ng panalangin, parang may sumasagot mula sa hangin, mula sa dilim, mahina ngunit malinaw. "Iligtas mo kami." Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.